Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pastol na butihin, kilala ko ng tupang akin, ako'y kilala nila rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Sa Ebanghelyo po natin sa kabuuan ng ating mga pagbasa, madali po natin matuhog, mapagtikit-tikit yung mga pagbasa sa isang tema ng mabuting pastol. And today we celebrate Good Shepherd Sunday, at the same time also praying for vocation para sa mga papasok sa pagpapari at religyoso. At sama na rin po natin yung pasyon ng mga pastol na hindi man napapansin. Pero yung mga pastol na yan, walang iba kundi ang mga ina ng tahanan. For today also, we celebrate Mother's Day. Sa ating pong katangian ng pastol, sa ating ebanghelyo, narinig natin dito na nakikinig sa akin ang aking mga tupa. So pag pinag-usapan po natin pakikinig, sabi dito ni Jesus, ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin. Sa kasalukuyang panahon, pag sinasabi po natin pakikinig sa tunay na pastor, medyo may kahirapan po tayo from our day-to-day life. Ano nga ba o sino nga ba ang pinakikinggan natin? Bawa, sa darating na mga araw, Lunes, di ba may pinakikinggan tayo na nagpapastol-pastulan minsan? Makikita mo yan ngayong panahon. Pagkatapos 3 years again, hindi mo na makikita. Di ba minsan may mga ganun tayo? But why is it that sometimes what Jesus tells us today, na ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin? Ang tanong natin, bakit kaya it's so attractive to listen? Yung mga tupa, yung mga nagbibigay parang pangako sa atin. Unang-una, when we speak of listening to the true shepherd, hindi naman nagbigay, hindi naman sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol, kung makinig kayo sa akin, yayaman kayo. Hindi naman ganon ang sinasabi ng mabuting pastol. Kung ako'y makikinig kayo sa aking boses, kayo ay mabibigyan ng pwesto sa gobyerno. Hindi naman ganon. Kundi kung paano pa mapapabuti ang nakikinig sa akin, bilang pastol, mapapabuti kung paano pa pabubutihin mo ang iyong buhay sa pamagitan ng pagpapakumbaba at tunay na paglilingkod. At iyan ang pakikinig sa mabuting pastol. So in today's readings, Gospel,
In the light of what will happen in 2 days' time, tanungin natin ang ating sarili. Sino nga ba ang pinakikinggan ko? Ano ba yung mas attractive sa akin na pakinggan ko? The social media platform o yung salita ni Jesus? Ang mabuting pastor. Because when we speak of listening, how can you listen if you do not even know the Word of God? Para bang ang alam natin na salita, yung salita sa Facebook, o sa Meta, o in artificial intelligence of that. But we do not really listen to the voice of the true shepherd who is God. How can we listen to Him if we ourselves hindi nga natin pinangalagaan ang salita ng Diyos, ang Biblia? Hindi nga natin pinangalagaan ang turo ng mabuting pastor. So ano po yung pagtitingnan natin, i-relate natin sa first reading? Ang tunay na nakikinig sa salita ng mabuting pastor, kagaya po ng ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, boldly they preach the Word of God, and they were not afraid. Kahit pinagbabawalan pa sina Bernabe at si San Pedro sa pagpapahayag, they will remain to tell the truth. They will remain telling the people about the message ng mabuting pastor na muling nabuhay. Tanong, tayo po ba? Alam natin lahat. Alam ninyo ang totoo. Alam ninyo anong tunay na paglilingkod, pagpapakumbaba. Alam ninyo kung paano sa inyong pananalita mapapaayos pa yung ating komunidad, yung pamilya. But why is it that sometimes we're so quiet when we speak of unity, when we speak of love and healing in the community? Bakit nananahimik tayo? So sabi sa first reading, ang nakikinig sa Ebanghelyo, hindi natatakot kung anuman ang kinakailangan sabihin, hango sa pakikinig sa salita ng Diyos at natutunan sa mga katuruan ng simbahan. Hindi ito itinatago, hindi sinisikreto, kundi ipinapahayag. And sometimes also, when new teachings arise, kagaya dito, di ba minsan, nagtuturo tungkol sa pagpapakumbaba, at halimbawa, pagbibigyan ng pagkakataon sa iba, why is it that sometimes ayaw natin mapalitan? Kahit minsan sa simbahan, di po ba? Di ba, pag bagong paris-pris, may mga bagong pamamaraan, di po ba? Why is it that sometimes we complain of the new ways? Parang, ayaw ko, mas maganda pa yung dati. Yung minsan, ganyan tayo. We are so, parang we protest to changes. Kagaya dito, example pa dito, huwag lang may magalit. Sabi dito, pinagbabawalan daw sila ng mga matatandang babae. Para ba ito yung mga Katoliko sa radyo? Parang ayaw mo, huwag po kayo magagalit. Parang pag may nakikita, lahat ng pagkilos, nakikita. Di ba minsan? Again, baka hindi nyo na ako imbitahan. Pagkilos ng kabataan, youth. Di ba minsan? Mabuti pa sa panahon namin. Di ba minsan ganyan? We always compare. But then when we speak of listening to the shepherd, we are open to change for the better. Of course, we need to guide them. We need to mentor them. But we do not condemn them and rightly sabihin natin mali ang kabataan. Kundi pinakikinggan natin, we dialogue with them. At yun ang sa Ebanghelyo sa unang pagbasa, na hindi tayo natatakot. Bawa sabihin kung paano mapapabuti. Open to change. Sa pagbabago na hindi naman pansarili, kundi makakabuti pa yan sa ibang tao. Then we ask, what is our guarantee, Father? Kung si Jesus ang mabuting pastor at sinusundan namin siya, hindi kami natatakot, anong garantiya namin? Anong mangyayari sa amin? Then we end with the second reading, the book of Revelation. And what is that?
Sabi sa pangalawang pagbasa, kung ikaw ay pastol nakikinig sa tunay na boses ng Diyos, si Jesus, siya mismo inialay bilang handog. At siya na inialay bilang handog ngayon ay nagpapastol sa kalangitan. And all of us who listen to His Word now enjoy the heaven, the never-ending praising to God. We praise Him, and God in Jesus Christ, the true Shepherd, led us, all of us, to heaven. Kaya sabi dito, Revelation, umaawit ng pagpapala sa Diyos habang nasa langit. At yan ang dulot, dala-dala ng mabuting pastol na inihandog na alay na walang iba kundi si Jesus na muling nabuhay at ngayon ay nasa piling na ng Ama. Who worldly shepherds can do that? Magagawa po ba yan ng politiko na madala tayo sa langit? Kundi si Jesus lamang. Siya na inialay bilang handog, di ba ginawa siyang sakripisyo? As lamb, turning into sacrifice. Now, already in heaven, seated at the right hand of the Father, shepherding all of us at hindi siya titigil hanggat ang bawat isa sa atin ay hindi niya madala sa langit. And this is Jesus, our true shepherd. So sana, ganito po basahin natin, malalim yung ating pagbasa. At guys, parang una alam na namin yan, si Jesus, mabuting pastol, bla 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 bla, kakanta-kanta pa yung choir, mabuting pastol, hindi ko naman sinasabing huwag kayong umanta. Pero palalimin sana natin yung ating pangunawa. Dahil pag sinasabi natin pagninilay, palagumin pa natin yung pananampalataya natin sa Diyos bilang mabuting pastol. Tanda natin nakikinig, pag nakikinig, isinasagawa. Hindi natatakot gumawa ng mabuti. Bakit tayo hindi natatakot? We are assured that this shepherd, good shepherd, who is now in heaven, will not and will never stop working so that each and every one of us will be brought to heaven. And this is our true shepherd, Jesus, ang ating mabuting pastor. So tingnan po natin, hilingin natin ang biyaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang. Pero ako naalala, meron sa isang yung bahay, tapos halimbawa sa umaga, hinahatid ditong tao yung kanyang hinahatid niya yung kanyang mga anak. Halimbawa, hinahatid niya sa eskwela. Tapos routine niya sa umaga, bibili siya ng itlog, bibili ng pandesal, tapos yung pagka-almusal. Tapos minsan magtanong sa kanyang tindahan sa talipapa. Bakit po ba? Bakit hindi na lang kayo bumili ng maraming, mag-stock kayo? Bakit kinakailangan araw-araw? Pupunta pa kayo dito, minsan umuulan, para bumili lamang ng pang-almusal ng iyong mga anak. Meron naman kayong refrigerator. Why is it that you want always to offer fresh morning yung natawag menu sa umaga? Sabi ng taong ito, kung dito man lang sa pamamaraan ko, na ipapakita ko yung tunay na paglilingkod, tunay na pagmamahal sa aking mga anak, gagawin ko at hindi ako titigil. At tinanong, sino yung taong yun? Yun ang ina ng tahanan. For today, we celebrate Mother's Day. Kayo po ba? Gagawin po ba ninyo yun? Always doing something good para sa pamilya. At ito yung mga ina ng tahanan at kayo na mga ina na nandirito na lagi-laging handang maglingkod sa inyong pamilya. For today, we celebrate Mother's Day. You mothers are also considered great and great shepherds to your own family.